Balita mula sa Amerika, bumigay ang bahagi ng bubong ng isang sports stadium sa Minneapolis dahil po sa snow o niebe. Wala namang naiulat na nasaktan, pero dahil sa nawasak na inflatable roof, kinansila ang nakatakda ng football game doon. Mano-mano ang pagtanggal ng snow sa bubong. Sa labas ng Metrodome Stadium at sa iba pang bahagi ng Minneapolis, ubo din ang kapal ng snow. Ika-4 na beses nang bumigay ang bubong sa naturang stadium. Nagbalik bayan ngayong Kapaskuhan ng isa nating kababayan na Senator-elect na ngayon sa Guam. At bilang pagkilala sa karangalang hatid niya sa kanyang mga kababayan, mainit siyang sinalubong sa Balayan sa Batangas. Nakatutok si Jiggy Manical. Sa loob ng simpleng tahanang ito sa Barangay 3, Balayan, Batangas, nakatira ang isang Pilipina na isa na ngayon sa matataas na elected official ng Amerika, si Senator-elect Dr. Sam Mabini. Kanina umuwi ng Pilipinas ang senadora para sa kanilang family reunion ngayong Kapaskuhan. Pero laking gulat niya ng buong bayan ng Balayan ang sumalubong sa kanya. I didn't expect they had a band, and they also happened to have a teachers' annual meeting and celebration, and there was over 3,000 teachers there. And because I'm an educator, I was very touched that they were there, and I was able to speak and touch them through conversation. Si Dr. Mabini ay may Career and Technical Education doctoral degree mula sa University of Minnesota. Bago siya tumakbo sa Senado, nagsilbi siyang general manager ng isang TV station sa Guam. Host din siya ng isang programa sa radyo, Ang Damdaming Pinoy. Anak siya ni Mang Larry na dating nagtrabaho bilang karpentero sa Guam at ni Aling Antonia na sumunod naman doon bilang mananahi at hotel worker. Hindi ko marating namin itong ganito dahil ako, hindi naman kami mayaman. Mula kami sa mahirap na mahirap din. Kaya lang, mababa ang loob namin. Lahat kami, mabababa ang loob. Si Mabini ang kauna-unang state senator na Pilipino. Bilang plataforma, pangunahing tututukan daw niya ang kalagayan ng mga OFW na malaki rin ang naitulong sa kanyang kandidatura. So we have actually a lot of OFWs from the Philippines. There's barracks that are being built there, so I'd like to make sure that their living conditions, their needs are met, as well as the local community, that they will be able to get their jobs and stay on island. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga kababayan sa naabot ni Dr. Mabini. Ang buong Balayan ay nagdiriwang at isang napakalaking karangalan para sa amin. Siyempre, proud na proud at kauna-unahang senador na taga-Balayan na magulang ama't ina ay parang hindi siya PhilAm kundi talagang purong Batanggenyo. Napakaligaya ko po at biro mo isang senador ng Amerika. Ngayon lang ako nakakita ng senador senador pa ng Amerika po Mananatili hanggang ngayong Kapaskuhan ng senadora sa bansa. Sa Guam daw siya nakabase ngayon. Mananatili raw ang kanyang puso at damdaming Pilipino na patuloy raw niyang ipinagmamalaki. Jiggy Manica, Nakatutok, 24 Oras. Nagtitiis po ang mga estudyante na isang paaralan sa Pikit sa North Cotabato. Ang eskwelahan kasi nila ay sinunog dahil sa politika noong nakaraang barangay elections. Umaapila sila ngayon ng tulong para muling maipaayos ang kanilang eskwelahan. Nakatutok si Ian Cruz, exclusive. Magdadalawang buwan ang sunog ang gusaling ito sa Bago Inged Elementary School sa Pikit, North Cotabato. Ilang araw kasi bago ang barangay elections nang sunugin daw ang silid-aralan na ginagamit ng grade 3 at grade 5 pupils. Politika raw ang dahilan kung bakit nga sinunog itong eskwelahan, pero tapos na ang eleksyon, pero ang kalbaryo ng mga estudyante hindi pa rin nagwawakas. Dahil walang silid, una muna raw nag-class sa ilalim ng puno ang mga bata. Ngayon, ang entablado na eskwela na tinakpan ng sawali bilang dingding ang kanilang pansamantalang silid-aralan. Taong 2004, minsan na rin sumailalim sa rehabilitasyon ang Bago Inged Elementary School matapos magmistulang battlefield sa laban ng tropa ng militar at Moro Islamic Liberation Front o MILF.
Ang GMA Kapuso Foundation ang isa sa mga nanguna para muling maisaayos ang eskwela. Patunay rito ang marker ng unang hakbang sa kinabukasan na programa ng GMA Kapuso Foundation na nakapaskil pa rin sa dingding ng tanggapan ng eskwelahan. Pati ang mga donasyong libro ng ating mga kapuso gamit pa rin hanggang ngayon ng mga estudyante. Kaya naman umaasa ang mga apektadong estudyante, mayroon muling tutulong sa kanila para muling mapaayos ang kanilang silid-aralan at mabigyan din sila ng ilang pa nilang pangailangan. Sana po tulungan kami sa paggawa ng eskwela namin. Ano pa mga kailangan yung gamit? Mga box, mga mesa, Ano pa? mga upuan. Kahit daw materialis lang sa konstruksyon ang maibigay na donasyon sa eskwela, marami na raw tutulong para muli itong maitayo. Okay ang mga barangay officer na magawa sila, mga PTO officer magawa sila ng walang kwan. Wala ng bayad. Kahit daw mga sundalo, handa ring magbigay ng panahon. Meron po tayo mga ready na sundalo ng mga talented, may mga talento sa pagpapanday together with the CAFGOS na ni-utilize na dati sa pagre-reconstruct ng mga ganitong pag-activities. Mula sa Pikit North Cotabato, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Ang GMA Kapuso Foundation ay magpapadala po ng engineering team namin sa Pikit North Cotabato para tignan kung paano natin matutulungan ang Bago Inged Elementary School. Baka po nais ninyong magpahatid ng tulong doon, makipag-ugnayan lamang po sa aming tanggapan. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa Mindanao pa rin tayo, malaking bahagi po ng populasyon ng Sultan Kudarat sa Mindanao ay binubuo ng mga kapatid nating Manobo. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang naunawaan na ang edukasyon ay mahalagang susi upang sila'y lumaya sa kahirapan. Ngayong nalalapit na ang Pasko, samahan niyo po kaming maghatid ng panibagong pag-asa sa kanila. Makukulay na kasuotan na kung tawagin ay kagar at pag-indak sa saliw ng katutubong tugtugin. Yan ang sumalubong sa aming pagdating sa Sultan Kudarat. At bilang sukli sa masigla nilang pagtanggap, hatid namin ang kanilang bagong gamit sa eskwela. At pagsasaluhan sa Noche Buena. Salamat din mula, ma'am, sa agpagayo, tagi po sa dali Pasko, milak namin. Kailan lamang nang mabuksan ang isip ng mga Manobo na matuto. Minsan dito mga dito behind minsan sa edukasyon din. Isa pa yung iba namin mga estudyante po dito nasa mataas na silang edad na nag-aaral pa po sila. Ngayon, pursigido na silang mag-aral. Nakatira sila ma'am sa tuktok ng bundok ma'am talaga ma'am. Paano po sila pumupunta po dito? Nag-lakad lang sila ma'am. Lalo pa silang ginanahan sa dala nating school supplies. At nag-enjoy din sila sa mga laruang kanilang natanggap. Walang pagsidla ng tuwa ang mga bata at mga magulang sapagkat buo na ang kanilang Pasko. Kapuso at Benji! Maligayang Pasko, Kapuso! Mas maligaya ang aming Pasko dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makatulong sa inyo. Maraming salamat sa aming mga naging katuwang sa project na ito, ang Procter & Gamble Philippines para sa mga school supplies at ang Cebu Pacific Air na siya naman naghatid ng ating mga pamasko. Ilang araw na lang at Pasko na at kung nais po ninyong magbahagi sa ating mga kapuso, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o kaya magdeposito sa mga bangko ay mapapanood po ninyo sa inyong television screen o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Practice ng ating football team na pinangalanang Ascals bago lumaban sa Indonesia, sisilipin natin. At mapapanood ninyo kung paano pinasaya ng mga kapasko at kapuso nating mga reporter ang babaeng na may cerebral palsy na nangongolekta ng bote para ibenta dito sa 24 Oras.